Development and Administration Department ng Quezon City LGU yung memorandum order na nag-uutos po sa mga barangay na huwag magbigay ng permit at barangay clearance dun sa mga vendor sa ilang mga pangunahing lugar sa Quezon City. Pero ayon nga dito sa mga vendors, mga kasama, taliwas yan sa mga programang inilulunsad mismo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para po sa mga vendor, support at mga legal vending. Yan, kabilang ho sa mga panawagan nila, number 1, itigil yung panghuhuli at pagkumpiska sa kanilang mga paninda. Gayon din yung aprubahan yung mga pending na permit at barangay clearance. At umihiling din po sila ng dialogue sa pagitan nga po ng QCLGU at ng mga vendor. Ibasura or i-refund ang mga ipinataw na ticket at multa. At kilalanin po ang karapatan ng mga nagtitinda na magkaroon po sila ng disenteng kabuhayan. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Rina Cañete. Siya po ang Advocacy Director ng Defend Jobs Philippines. Good morning po. Ma'am Rena po ba o Rina? Good morning po, Sander and Angel. Ma'am Rena po. Rena, ayun, Rena. Opo. Opo. Una ho sa lahat, yung tanong po natin, papaano ho nag-ugat itong kilos protesta po ng mga vendor? At yun ho bang mga nag-kilos protesta, ano ho sila? Yung parang informal po na vendors? Yun ho bang mga street vendor natin? Nakarating po sa Defend Jobs yung iba't ibang reklamo po ng mga vendor na tuloy-tuloy po yung panghuli, yung panggigipit tsaka pangungumpiska dahil every day silang hinuhuli sa kanilang mga pwesto. Kaya hindi lang po yan sa iisang lugar kahit po sa hindi sa elliptical road o labas po doon sa inirelease na memo ay nararanasan po yan ng mga vendors natin sa Quezon City. Opo. Saan Lalo na po sa Litex. Sa Litex. Pero maliban po doon kasi nabanggit mo kanina, Ma'am Rina, iba-ibang mga lugar po sa Quezon City. Saan pa po ba maliban po sa Litex? Sa Manresa area din po at saka sa may Balintawak area. Opo. Ito hong Market Development and Administration Department, yun hong binabanggit na memo, ano ho ba yung sinasabing hindi raw po dapat magbigay ng permit at barangay clearance sa mga vendor? Yung po sa memo, bahagi daw po ito ng beautification at road clearing at urban order enhancement program. Ngunit po para sa maraming vendor, nagiging resulta po ito ng pagkawala ng kanilang kabuhayan at mas matinding panggigipit sa maliliit na naghahanap buhay. Mm-hmm. Pero ito po, Ma'am, yung nasa labas lang po, linawin po natin, yung mga vendor po sa labas ng palengke. Opo. Opo. Hindi ho ba parang maliliit pa tayo, ginagawa na ho ng MMDA na talaga pong hindi pinapayagang magtinda yung mga kababayan natin sa mga bangketa? Yes po. Ang problema nila ngayon ay kakulangan po talaga ng regular na trabaho. Wala po silang ma-provide sa mga kababayan natin. Kaya yung mga kababayan natin napipilitang maghanap buhay sa informal na sektor. Kaya ang panawagan nga po namin, kung ayaw po ninyong dumami, yung mga nagbebendo o mga nasa informal sector, bigyan nyo po ng regular na trabaho at sapat na kabuhayan, sapat na sahod. Opo. Gaano po ba kadami yung mga apektadong vendors, Ma'am Rina? Almost 8,000 na po sila, no? Dito pa lamang po yan sa Quezon City. Mm-hmm. Ma'am Rena, actually ho, nung pagka kami ho ay nagko-cover, kami po ni Angel po ay field reporters din. May pagkakataon ho kasi na ang nagrereklamo po dun sa mga street vendor ay yun pong may-ari noong pwesto kung saan po sila nakatapat. Halimbawa ho, yung binabanggit niyo po sa Balintawak, actually meron din ho sa may Baclaran area. Kapag halimbawa yung isang nagbabayad ho ng renta, May bayad kasi yan may bayad. Pagka may nagtinda sa harapan niya, parang nagiging kakumpetensya kasi naagawan. Kaya ang tumatawag ho actually para mag-street clearing yung mga nagbabayad ho ng renta sa pwesto. Ma'am Rena? Ay, teka lang. Ayusin po natin yung ating linya sa Defend Jobs Philippines. Actually po ang puso naman ho natin. Hello, Ma'am? Ma'am? Opo, yes. Rinig na po ako. Opo, okay na po. Opo, paulit lang po, ma'am. Opo. Sa question po, nahihirapan po silang mag-comply doon sa mga requirements. Ngayon po, kailangan kasi,
kailangan mas maintindihan ng mga kababayan natin, no, yung paano magko-comply. Dapat mas madali nilang maabot, no, yung requirements, no, para hindi na maging laban sa kapwa nila vendors, no, yung maging itsura. Kasi ang problema lang naman po dito, yung usapin na regulation, no. Kailangan makita natin yung bilang ng dumadami ng mga vendor. Kailangan alam natin yung mga sites kung nasaan sila. So sa palagay ko at sa palagay rin naman ng mga vendor na amin pong nakakausap, sa abot po ng aming makakaya, ay gusto rin po talaga nilang maging legal. No? Gusto nilang makapag-comply. Ang problema, syempre, hindi bukod po dun sa napakahaba ng proseso, meron pang mga kita, no, na meron pang mga bayarin, no, kailangan bayaran. Kung tutuusin po, 200, actually 150 to 300 lamang po yung kinikita ng ating mga kababayan na nagbe-vendor sa mga maliliit na lugar. So, sana naman, no, kumbaga, bukod sa trabauhin ng department, no, na namamahala dyan sa ganitong departamento, ayusin po, no, yung listahan ng pagko-comply ng requirements. Kailangan mas mapabilis, mas mapadali, at yung layunin natin ay i-regulate po sila. Opo. Ano po ba yung mga requirements? Kasi ang hangarin din po natin dito, Ma'am Rena, no, ay maging lihitimo itong mga vendors sa ito para nang sa ganon kapag may clearing operation ay hindi na po sila maapektuhan, gayon din ang kanilang kabuhayan. Una po, ang kanilang requirements ay barangay clearance. Pangalawa po, ang kanilang requirements kung sila po ay nasa tapat po ng isang department ng government. Halimbawa po, yung isa sa nakuha nating report, sa tapat po sila ng DAR at DA, Department of Agriculture. So, dapat meron silang letter na pumapayag yung ganitong departamento. Pangatlo po, kailangan pa nila ng police clearance. And then, kailangan nila ng NBI at health. Tapos, saka pa lang sila apply ng hawker's permit sa office nila. Tapos, after nun, kailangan nilang picturean yung kanilang vending site. Kasi kung wala yun sa vending sites na pinapaboran ng QCLGU, aalisin sila doon. Hahanapan sila ng lugar kung saan po pwedeng magtinda. Ang reklamo ng mga kasama natin sa Quezon City, pag nilipat na sila sa ibang lugar, wala na silang kita kasi kadalasan, no, mas madalas doon sa mga vending sites na binibigay ng MDAD ay kaunti yung tao, no? Kaya lugi naman sila. Ganun po. Kumbaga po, informal informal sector ng ating bayan. Ganun pa. NBI clearance, pagtatakbo ka nga sa Senado, Kailangan. can read and write lang. May kaso pa nga yung iba. Yung iba, convict. Tama nga. Totoo po yan. Natawa na lang si Ma'am Rena. Habang yung ating mga kababayan na kumbaga... nagtatrabaho naman, di ba? Oo, at saka aminin natin, kaya po sila nasa lansangan at wala ho sila dun sa the aircon na public market kasi wala silang Walang pambayad. pambayad. Mahal din ang bayad sa mga stall na yan, di ba? Totoo po. Halos 1.5 po ang kanilang binabayaran. Grabe. Kaya marami po ang nagrereklamo rin na baka pwedeng babaan, baka pwedeng baka pwedeng pahabain yung oras ng kanilang pagtitinda. Yung mga ganun na lang, hindi na sila yung tipong alis na lang kami rito, ganyan. Wala ding hanap buhay eh. Kailangan makipagsapalaran eh. Tapos nalaman pa natin na hindi pa nabibigyan ng mga permit yung mga ambulant vendors, yung mga moving na vendor like Kakariton. ng ice cream, kariton, kasi sa Quezon City kasi daw medyo mahirap pa ayusin, ganyan. So, sana itong mga ganitong problema ayusin, no, ng MDAD. Kasi ang unang nagsasuffer po dito yung mga
mahihirap nating kababayan eh. Hindi naman po sila yung mga nasa QCLGU, mga employees o yung mismong gobyerno. Hindi naman po sila yung unang nagsasacrifice dito eh. Yung mga mahihirap po na gusto lang makasurvive sa isang araw, no? Opo. Pero kayo po ba, Ma'am Rena, sa Defend Jobs Philippines, meron po kayong tulong na ginagawa nang sa ganun maging lehitimo na vendors na po itong mga kasama po natin dyan, nang sa ganun yung kanilang hanap buhay ay hindi naman po maapektuhan? Ang una pong binibigay na tulong ng Defend Jobs Philippines ay yung pagbubuo po ng kanilang samahan para sa gayon po mapakita po natin na mas mabilis yung pagresolba ng ganitong mga issue pag hindi po hiwa-hiwalay, no? Mas mabilis kapag magkakasama po kami. Tapos pangalawa po, nilalapit po namin sa Livelihood and Vendors Committee ng QCLGU, yung mga vendors na nakakausap po natin na may mga reklamo at hinaing. So, after nun, tinutulungan po natin dun sa mga legal remedies po, tsaka sa pag-process po ng pag-comply para po sa pagliligal ng kanilang hanap buhay. Opo. Pero meron na po ba kayong ugnayan o dialogo sa Quezon City LGU, lalo na po kay Mayor Joy? Kay Mayor Joy po, wala pa po. Pero kay Councilor Carl Castelo po, nakasalukuyang Vice Chair po ng committee, nakausap po namin siya kahapon. May mga commitment naman po siya. Halimbawa, siya na po yung kukontak sa DAR, requesting na magtinda doon yung mga vendor. Tatanong din yung sa ibang areas kung kamusta yung kalagayan nila. Pinatawag din po yung MDAD kahapon. Ang banggit naman nila, hindi sila in charge sa panguhuli. Pero sa elliptical road ay bawal raw po talaga. Pero hindi sila, kumbaga, yung lease ng PEND na mga business permit at clearance ay sikapin daw nilang mas mapabilis, sikapin daw nilang makapag-release, no? And then, pero ang isang tanong po namin ay, kaya ba na habang inaayos yung mga legal na proseso ay wala mo ng huli? Kasi syempre kaya nga kami hindi makapag-provide o kasi nga andito nasa proseso pa rin kami ng mga ng pagliligal. Ngayon sabi naman nila hindi daw sila in charge at hindi daw nila mapapangako na hindi na sila huhulihin ulit, yung preferring po sa mga vendor. Pero sabi nga natin, dapat po kapag nagliligal pa lang, kino-consider na nilang legal, no? Kasi nasa good faith na gustong magligal ng mga kababayan natin eh. Hindi nga sila tumatakbo 'di ba? Hindi nga sila katulad ni Bato na tumatakbo sa warrant of arrest, no? So, mga ganun. Gusto namin na maligal po yung mga kasama natin na vendor sa Quezon City. Opo. Ma'am Rena, maraming salamat po sa inyong panahon at yung sa pagtulong po sa ating mga kababayan na nasa laylayan po ng ating lipunan. Salamat po, sir. Thank you po. Apo, nakausap po natin si Ma'am Rena Cañete, siya pong Advocacy Director ng Defend Jobs Philippines. Yun lang talaga, nakakaawa rin naman kasi sila. Although yun nga, yung mga